Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Romeo Conchada, Anthony Alon at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin dito sa Barangay Ginebra ay mukhang ang sabi doon sa mga reports ay ito si Chris Newsome daw ay pipirma na o nakapirma na ng kontrata at maglalaro na para dito sa Barangay Ginebra dito sa finals. Hindi dito sa Game 2 pero baka sa Game 3 ay maglaro na itong si Chris Newsome. Pero depende yan dito sa PBA office kung bibigyan siya ng clearance na maglaro dito sa finals. Kung sakasakali na ito si Chris Newsome ay pumirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra at siya ay maglaro, aba ang laking bagay niyan para dito sa kanilang lineup. Dahil nakita naman natin na mababa na ang scoring at contribution nito si Maverick Hanmisi. So magiging malaking tulong si Chris Newsome kung sakali na siya nga ay makuha ng Barangay Ginebra. At kapag itong si Newsome ay sumama na dito sa lineup ng Barangay Ginebra, ay magiging sabihin na nating advantageous ito para dito kay Coach Tim Cone, lalo na kung magagamit niya yan dito sa finals. Dahil ito ngayon ang hinahanap talaga ng Barangay Ginebra. Yung isang player na katulad ni Chris Newsome na magiging malaki ang tulong para dito sa kanilang lineup. Dahil nakita na natin na na-contain ng tropa itong si Jamie Malonzo at si Maverick Hanmisi nung Game 1. Maski na to si RJ Abarientos. Kaya hindi na nakagugulat na gustong makuha ni Coach Tim Cone itong si Chris Newsome. At si Chris Newsome ay free agent. Ito'y pwedeng pumirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra nang hindi nagkakaroon ng problema pagdating dito sa sabihin na natin pagtitrade. Dahil free agent, hindi na kailangan mag-trade ng Ginebra o mamigay ng mga players o draft picks para siya ay makuha. Kaya yan ang good news para dito kay Coach Tim Cone. Lalo na at naghahanap sila ng mas magandang paraan para manalo dito sa susunod na game. Samantala naman, itong San Miguel Beer ayon doon sa mga reports ay kinakausap na itong NLEX Road Warriors para sa isang posibleng blockbuster trade kung saan makukuha nila itong si Robert Bolick. Gusto raw ng San Miguel na makuha si Robert Bolick lalo na at parang hindi pa matuloy-tuloy yung kanilang plano na itong si Mikey Williams ay makuha. So si Robert Bolick muna raw ang susubukan ng San Miguel Beer na makuha at mailagay dito sa kanilang koponan. At ang ipapalit daw ng San Miguel dito ay si Jeron Ting. Kung sakasakali na pumayag ang Index Road Warriors dito sa trade na yan, magkakaroon ng mas malakas na backcourt itong San Miguel Beer. Dahil itong si Robert Bolick, alam naman natin, kinoconsider yan ngayon na isa doon sa mga top point guards dito sa PBA. Naglaro nga yan doon sa Japan B-League. Kaya hindi na nakagugulat na talagang mataas ang skill level nito. At yung style ng laro ni Bolick bagay na bagay dito sa San Miguel. Kaya malaki ang offer na ibibigay ng San Miguel dito kay Bolick para siya ay mag-transfer na dito sa kanilang koponan. Kung sakali na ituloy itong pag-transfer dito ni Robert Bolick sa San Miguel Beer, aba, parang naka-jackpot niya si Coach Leo dahil syempre, saan ka naman hahanap ng ganyang klaseng point guard? At kung si Jeron Ting ang kapalit, okay na yan para dito sa San Miguel. Kaya pwedeng-pwede ito na maidagdag talaga sa roster ng SMC. Parang nagsisisi nga ang SMC, ba't nila pinakawalan itong si Robert Bolick at si Jordan Heading. Kaya kung may oportunidad na mabawi nila si Bolick, gagawin talaga yan ng SMC ngayon. At ang San Miguel Beer na nangangailangan ng point guard, lalo na at nawala si Simon Enciso, gagawin niya ng lahat para makuha talaga itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. At kung malaki offer ng SMC, particular ng SMB, sigurado natatanggapin niya ni Bolick. Kaya yan ay good news para dito kay Coach Leo Austria. Samantala naman, ang isang team din na nagpe-prepare ngayon ay itong Meralco Bolts. Dahil ang Meralco Bolts, alam nila na malaki nga posibilidad na itong si Chris Newsome ay mawala na dito sa kanilang lineup. Kaya ngayon ang gusto rin gawin ng Meralco Bolts ay humanap ng ibang player na magagamit nila at magiging sabihin na nating franchise player. At mukhang ang binabalak daw ngayon ng Meralco Bolts ay kunin yung first round draft pick nitong Blackwater Bossing. Ibig sabihin, for example, kung si Chris Newsome ay umalis dito sa Barangay Ginebra at mapunta sa Meralco at mapunta sa Ginebra, makikipag-trade itong Meralco Bolts sa Blackwater para makuha yung first round draft pick nila. At yan daw ang gagamitin ng Meralco para makuha itong si Quentin Brown o kaya si Will Gosum para yan ang maging bago nilang franchise player. Dahil syempre kung wala na si Chris Newsome, kinakailangan ng kapalit niyan dito sa Meralco.
at ito nga sa Blackwater draft pick, yan ang gagamitin nila. Kaya masisiguro natin na magiging maganda lagay nito para dito sa Meralco Balls kung sakaling matuloy. Ang magiging hadlang na lang kasi dito posible ay yung draft pick ng Blackwater. Baka dito sa TNT Tropang Giga mapunta dahil alam natin ang TNT ay gusto rin na makuha yung draft pick ng Blackwater. Dahil alam nga nila na ang darating na draft ay maraming magagaling na players na sasali dito sa PBA. Kaya yan ang medyo nagiging problema ngayon nitong Blackwater. Kung kanino ibibigay yung draft pick nila. Itong Meralco Balls, alam naman nila na priority ng MVP group ang TNT. Pero kung sakaling mawala sa kanila si Chris Newsome, sigurado nagagawa yan ng paraan para makuha yung draft pick ng Blackwater dahil hindi pwedeng walang franchise player itong Meralco Balls, lalo na at alam natin na matindi magiging laban. At napag-uusapan naman ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters. Itong Rain or Shine ay gusto raw na maging mas malalim yung bench nila at magdagdag ng mga big men. Naramdaman na ng Rain or Shine yung pagkawala ni Gian Mamuyak at nitong si Luis Villegas dito sa kanilang huling konferensya kung saan natalo sila dito sa TNT Tropang Giga. Nung na-contain ang depensa ng TNT ito si Adrian Nocum, iyan ang naging problema ng Rain or Shine, wala silang ibang mapuntahan. Noong hindi pa nai-injure itong si Gian Mamuyak, ang ganda ng laro nito. Silang dalawa nga ni Adrian Nocum at kasama na rin to si Jonard Clarito, ang mga top players ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero naging problema nga nung na-injury si Mamuyak, kaya naapektuhan yung rotation nila. At na-contain na rin ng depensa ni Chot Reyes itong si Felix Lemeti. At yan ngayon ang dahilan kung bakit itong Rain or Shine Elasto Painters ay naghahanap ng mga additional players na pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. At kung sakasakali nga na magkaroon sila ng mga dagdag na players, aba maganda yan para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At alam naman natin na itong si Coach Yeng Guiao magaling yan pumili ng mga players at mga masasabi nating mga unknown o mga hindi kilala, pero sa totoo lang ay maganda ang magiging contribution sa kahit anong lineup basta sila ay bigyan ng pagkakataon. Kaya nga ang Rain or Shine, kapag nakikipag-trade yan, usually ang hinihingi nila ay yung first round draft pick o second round draft pick na dyan sila nakakakuha ng maraming players. I-consider nyo yung mga players ng Rain or Shine ngayon katulad nila Adrian Nocum, si Anton Asisio, si Andre Caracot, si Gian Mamuyak. Mga hindi naman yan mga superstars. Pero nakita natin kung mag-deliver ngayon at nakilala ngayon sila dahil dito sa ganda ng laro at binibigyan sila ng oportunidad ni Coach Yeng Guiao. I-consider natin yung mga past players ng Rain or Shine. Itong sila Jeff Chan, itong sila, alam na natin, sila Ryan Aranya, si Bob Belga, si J.R. Kenyahan, sila Jervy Cruz. Mga hindi naman mga kilala yan nung dinraft nila pero naging household names dahil nga binigyan ng oportunidad nitong si Coach Yeng Guiao. Kaya yan ang masasabi nating maganda dito sa ginagawang estilo nitong si Coach Yeng Guiao ng pagpili ng player.